Hello po! Ayan, magandang araw po. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaat, mga kapatid. Panibagong episode tayo dito sa ating podcast. Post muna tayo dun sa may series, yung na-scam ako ng religious cult. Pero hindi natin syempre iiwanin ng MCGI. Patuloy nating i-expose ang kultong yan, mga kapatid. Sasaglit lang tayo dito sa isang napakagandang topic na to. And I want to give appreciation or thanks unang-una kay Brother Dwayne Cartuano kasi siya yung nag-upload ng video na to. Nagagawa natin ng reaction, mga kapatid. At si Brother Dens. Ayan, si Brother Dens, siya po si Mr. Curious Catholic. So, thank you so much po sa dalawang napakahusay at magiting nating CFD. Ayan, okay? So, di ko na patatagalin pa. Etong sister natin na to, no? By the way, meron na tayong naunang episode dito, yung kanyang short testimony, no? Yung dati siyang MCGI. Pero ngayon, exposition na to, no? Parang yung ginagawa ko ngayon, mga kapatid. Ini-expose si Soriano, no? Especially yung panahon ni Soriano doon sa MCGI at yung current na kalagayan ngayon ng MCGI pagdating sa aral at kung ano-ano yung mga nangyayari doon sa loob ng kanilang iglesia. Pero ito, I guess patungkol to sa debate. So, hindi ko na patatagalin pa. Let's all start. Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kailang sis DJ nung dating nasa ADD pa. Ayan, mga kapatid, So, yan yung no, si Sis Alcala, dating ADD. By the way, mga kapatid, bigyan ko lang ng konting clarification dito, no? Technically speaking, okay naman yung sinabi niya kasi usually ang identity kasi ng MCGI nung araw is ang dating daan. Kasi yun yung program nila, no? Pero bibigyan ko kayo ng clarification. Ang pinagkaiba po nung ang dating daan is yun yung programa sa TV, programa sa radyo, YouTube channel, no? Na program ng MCGI, Members Church of God International, at yung dating pangalan ng kanilang iglesia, which is yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saliga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yung dalawa kasi na yon, including pa yung Bayan ng Katotohanan, yung tatlong pangalan ng kanilang samahan, mga kapatid, naging program nila yung Ang Dating Daan. Ayan. Kasi ang ipang-popront na lang sa inyo dyan ng mga MCGI members, especially yung mga bagong lublob, iglesia ng Diyos. Ganun na lang yung sinasabi nila. Hindi nila sinasabi yung pangalan mismo ng kanilang samahan, which is yung Members Church of God International, MCGI, or yung Bayan ng Katotohanan, or yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligit sa Liga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated, kasi probably hindi nila alam yon. At kung alaman nila yon, dadaanin nila tayo sa daya. Kaya mga kapatid kong Katoliko, mag-ingat kayo sa mga yan. Because hindi nila sinasabi sa atin yung buong katotohanan. Okay? Yun yung clarification ko. Tuloy natin yung video. Ngayon ay masayang naglilingkod sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. Wow. This video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli nung buhay pa siya na Catholic apologist na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So paano ko ba nakilala si Brother Eli? Through his program Itanong Mo Kay Soriano before going to Canada, and dun din po ako naanib. Hangang-hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. Ayan, no? Yung Itanong Mo Kay Soriano, isa din po yon sa kanilang mga program, mga kapatid, bukod sa Ang Dating Daan. Kaya nga, meron silang kataga dyan, Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. So, dun siya naakay, mga kapatid. At dun din naman po ako naakay through viewing yung mga old videos nung program na yon, mga kapatid. At syempre, pati yung mga recent na mga Bible exposition nila, way back 2015. So, may similarity kami ni sister dito, okay? Ito na, mga kapatid, interesting to. About pala sa debate, yung naghamon ng debate, okay? Fast forward, bumalik ako ng Pilipinas dahil sa kagustuhan ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologist na sumulat na before ng hamon kay Brother Eli na may basbas ng Archbishop. That was year 2014. Wow, 2014. So, ano pa pala yun, Hindi pa ako kaanib po, mga kapatid, 2014. Because 2015 po ako naanib nun sa MCGI. At 2014, if I'm not mistaken, yun yung baka mga ano pa lang ako nun. Born again pa siguro ako. Ayan. Base sa aking pagkakatanda, ayan, born again pa siguro ako ng mga panahon na yun. Or, malapit ko nang iwan yung Iglesia Katolika. Medyo, na ako nun. Na-closet na ako na Iglesia Katolika ng mga panahon na yun. Kasi transition na yun, mga kapatid .
ng buhay pananampalataya ko. So, tuloy tayo. Nabanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne, kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Eli. By the way, para sa hindi nakakaalam si Brother Dwayne po ay scholar yan, no? Mahusay po yan pagdating sa Greek, no? Yun yung expertise niya. Kaya nga yung Greek Bible, mahusay siya doon. May kaalaman talaga siya, mga kapatid. Hindi siya basta-bastang tao, no? So kung ito si Soriano, Bible scholar kuno. By the way, mga kapatid, pinaniwalaan ko yun na Bible scholar talaga si Soriano nung araw. Pero si Brother Dwayne, legit na Bible scholar talaga yan. Okay? So, sayang yung pagkakataon na yan kung walang mangyayaring debate. Kasi for me, napakagandang magtagpo yung dalawa na yun eh. Kasi usually, si Soriano, mga kapatid, kahit hindi pa nung 2015, kahit nung hindi pa ako naaanib, gumagamit na si Soriano ng Greek na translation, pero not the whole translation, but yung, ano ba tawag doon, yung mga lexicons lang, okay? Yung part by part lang na may translation per word. Usually yung ginagamit nila yung isang Bible app na, if I'm not mistaken, yung MySword ba yun or yung eSword, na meron lang Greek lexicon, but hindi talaga maalam si Soriano sa Greek. So yun po, mga kapatid. About King James Version. Para maliwanagan ang lahat, so kinontak ko si Brother Eli noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng Pope. At Ayan, mga kapatid. So, di ba may nabanggit siyang King James Version? By the way, ang King James Version po kasi yung paboritong translation, English translation ng MCGI para po sa kaalaman ng lahat. Pero naalala ko noon, nakapanood ako ng video ni Soriano. Matagal na yon, hindi pa ako kaanib, I guess. Pero I think mga early 2000 na yun, hindi naman siguro siya 90s, mga early 2000. Nabanggit niya na kung English daw ang babasahin natin, ang recommended daw niya is yung Modern King James Version. But hindi din naman ganun yung ina-apply ng MCGI. Stick sila doon sa King James Version na hindi pa yung hindi pa yung original na King James Version, mga kapatid. Yung King James Version na bawas na. Kasi ang original po na King James Version, meron pong naka-include doon na apocrypha. Ayan, yung apocrypha, yun po yung Protestant version ng Deuterocanonical books sa atin naman pong mga Katoliko. Pero since na si Soriano ay hindi ino-honor, including po pati yung ibang mga Protestant dun po sa may apocryphal books, ang ginagamit nilang King James Version is yung may 66 books na lamang, no? Ayan po, kaunting kaalaman lamang po about dun sa King James Version na ginagamit po ng MCGI. Katunayan, yung kanilang Bible app, official Bible app nila, mga kapatid, wala pong apocryphal books doon. Okay? So tuloy tayo sa sinasabi ni sister natin. pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Nakipag-coordinate ako kay Brad Don noon. Okay, so ganito po, mga kapatid, hindi ko alam na ganun pala yung sa MCGI na dapat may pahintulot daw ng Papa, may kung ano-ano pang mga para labanan si Soriano, kung ano-ano pa yung dapat na gawin para matuloy lang yung debate na yan. Pero kasi, mga kapatid, ako, sa pagkakaalam ko, yung inabutan kong aral na po yung inabutan ko ng aral is dapat po kasi is leader sa leader. Yun na yung aral kasi ng MCGI dahil pag makikipagdebate daw, ang nakikipagdebate sa Biblia is mga leader. So kung hindi ka leader, dapat merong something na may authority na magbibigay sa'yo ng approval na makipagdebate ka. So, ganun po yung pananaw ngayon ng MCGI, mga kapatid. Pero mamaya, magdadagdag pa ako ng explanation dito. Binibigyan ko lang po kayo ng glimpse about dun sa pananaw na po ng MCGI about sa pakikipagdebate or kung sino yung dapat makipagdebate. Okay, let's continue. Na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. By the way, yung tinutukoy niyang dalawang KNP dito, una si Brad Don, if I'm not mistaken, baka yun siya si Don Capulong, yung KNP, Don Capulong. And then yung isa, yung Mel, ayun talaga si Mel Magdaraog. Yun po yung isa sa KNP na ang kanyang destino, mga kapatid, ay yung AdPro tsaka AdSeat, no? Yung ang dating Daan Productions at yung ang dating Daan
yung communications, no? So, yun yung hinahandle ni Mel Magdaraog. By the way, kung natatandaan niyo pa po, si Mel Magdaraog yung nakausap ni Father Darwin sa phone, no? Yung nagkausap silang dati ni Father Darwin sa phone kasi nga 'di ba gusto kasi ni Father Darwin makausap si Soriano. So, yung naging middleman nilang dalawa si Mel Magdaraog. Kasi si Mel Magdaraog ang nag-handle dyan sa mga technicalities eh. Di ba yung sa Zoom? Ayan. So yun po mga kapatid para malaman nyo kung sino yung mga kausap netong si sister. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdedebate. So, in short, ang gusto nila, Pope versus Brad Ellie. Which is, for me is, ngayon as a Catholic kaipokritohan na po yan ng pagiging double standard. Kung sinasabi ni Mel Magdaraog na mas mabuti, take note quote and quote, mas mabuti, edi ibig sabihin, hindi sila naka-stand firm o hindi sila firm dun sa aral nila mismo na dapat leader sa leader. Which is hindi na po nakapagtataka yan. Una mga kapatid, nakapost dati sa YouTube nila o sa kanilang website yung debate ni Ginoong Soriano laban sa mga tauhan or yung mga kapatid natin na member ng St. Peter's Men's Society. Dalawa doon ang napanood ko. Una, yung kay Mr. Garza, kay Mr. Victor Villas, na hindi po Pope. Parehas silang hindi Pope. Parehas silang Catholic lay, apologist. And yet nilabanan ni Soriano ng debate. Nakikita niyo yung irony, mga kapatid. So, si Soriano mismo, yung gumigiba ng sarili niyang aral. Pero tignan nyo kung paano ipagtanggol ng mga panatiko yung paggiba mismo ni Soriano dun sa kanyang aral. O ayun na, given na, no? Pumaton si Soriano. Ang palusot ng mga panatiko dyan is, wala kasing lumalabang leader nyo. Bakit hindi man lang lumaban kahit yung mga kardinal o obispo? Ayan, may nabasa kong comment doon. Mga kapatid kong Katoliko, huwag nyong kakalimutan. Eto kahit hindi kayo makipagdebate, just in case na makabasa kayo ng ganong dahilan or pangangatwiran or makapakinig or makapanood ng ganong pangangatwiran ng mga panatikong members sapagkat incompetent kasi yung leader nila, hindi na makapangaral, which is si Daniel Rason, eto ang tatandaan ninyo. Ang burden of proof or yung pagpapatunay, wala po sa ating mga Katoliko, kundi nandun kay Soriano or nasa MCGI. Remember mga kapatid, aral nila yon na dapat leader sa leader ang magdedebate. The problem is, ipinapalabas din nila mga kapatid sa kanilang doktrina, lalo na kung nabautismuhan na mga kapatid. Part po ng doktrina ng MCGI, yung hindi pagbibigay ng pahintulot sa mga miyembro o pangkaraniwang miyembro not unless pahihintulutan na makipagdebate. Because tulad nga daw ng mga inahing manok, ang nagtatanggol daw is yung inahin, pinagtatanggol daw yung mga chicks o yung mga sisiw. So dapat ang pakikipagdebate kay Soriano. Why? Pangunahin po kasi si Soriano daw po ay binigyan ng kaloob ng pakikipagdebate. But the problem is, hindi din naman ginawa ni Soriano yung kanilang aral mismo. So kung pagpalagay na natin, ito, ang timeline nito is 2014. Nung ako po ay naanib dun sa MCGI, marami pong mga nakalaban si Soriano na hindi po Catholic sa ibang mga sekta ng pananampalataya such as yung Foursquare Church, yung SDA, I don't know kung may iba pang pananampalataya na taga Latin America or taga Brazil. Doon na, mga foreigner na po yung kanyang kalaban. Hindi po leader, mga kapatid, yung nakalaban niya. Yung huling alam kong nakalaban niya, isang SDA evangelist, foreigner. So, pag SDA evangelist, therefore, hindi po yung leader. And yet, nilabanan ni Soriano. Pero, bakit dito, magdadahilan ngayon sila na mas mainam or ganyan-ganyan? Bakit hindi sila mag-stand firm? No? Bakit hindi na lang sabihin kay sis na, hindi pwede, hindi pwede yan kasi dapat leader sa leader? Bakit sinabing mas mabuti? Lagi silang mga kapatid nasa safe zone magsalita, hindi sila stand firm. Bakit mga kapatid? Kasi yun po yung bunga ng kanilang puno. Dahil si Soriano, hindi siya makapag-stand sa sarili niya mismong aral. Pumapatol siya sa mga hindi naman talaga leader ng pananampalataya sa ibang sekta. Yun yung isa sa ikina-disappoint ko kay Soriano. Kasi hindi niya mapatulan yung mga ministro ng INC kasi ang gusto niya, si Manalo mismo ang kalabanin niya. And yet, pagdating sa ibang relihiyon na hindi INC, pumapatol siya kahit hindi leader. Hindi ba napaka-ironic mga kapatid?
Hindi ba napaka-double standard niyan? Okay, tuloy natin yung video. So, pinaikot-ikot nila ako, tagal ng response, paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Sinabi pa ni Brother Eli na bayaran daw si Brother Dwayne. Oh, which is, ayan na naman, di ba? O kung sino daw ang nagsabi, ulitin natin mga kapatid para maging malinaw sa atin Sinabi pa ni Brother Eli na bayaran daw si Brother Dwayne. Okay, sino ang nagsabi? Si Soriano mismo. Bayaran daw si Brother Dwayne. Nakita niyo yung irony, mga kapatid? Pag pala halimbawa, malakas ang loob na maghahamon kay Soriano, hindi niya papatulan, pagbibintangan niya lang ng bayaran. Pero walang binigay na ebidensya si Soriano paano naging bayaran si Brother Dwayne. At kung bayaran man si Brother Dwayne, mga kapatid, ipagpalagay natin, granting without accepting. Bayaran si Brother Dwayne. Let's say, baka binayaran siya ng 100,000 pesos para labanan lang si Soriano. Kunwari ganun dapat kaya pa rin labanan ni Soriano yun Walang kinalaman yung pagiging bayaran ni Brother Dwayne kung totoo mang bayaran si Brother Dwayne sa pagiging totoong mangangaral or yung capabilities o yung kakayahan ni Soriano sa pakikipagdebate. Bakit po? Unang-una, ipinangaral po ng MCGI na natupad kay Soriano yung talata sa aklat ng Lucas, nabibigyan kayo ng bibig na hindi matututulan ng sino mang kaalit. So when we say sino mang kaalit, including si Brother Dwayne dun sa sino mang kaalit. At kahit magsalita man na magsalita si Brother Dwayne, kayang-kayang basagin ni Soriano yun. Bakit? Natupad kay Soriano, hindi matututulan ng sino mang kaalit Merong tangang karunungan si Soriano, meron siyang bibig na hindi matututulan ng sino mang kaalit. Pero anong nangyari? Sino ang tumutol? Napaka-ironic. Si Soriano kasi bayaran daw. Wala akong pakialam sa mga panatiko. Hindi intindihan ng panatiko tong pananalita ko, mga kapatid. Pero kayong mga Katoliko, pag-isipan nyo tong sinasabi ko, hindi ba napaka-ironic? Ang dami nilang pinagkukuwang mga talata, pinag-cherry pick na talata, at claim nila na sa kanila daw natupad, pero hindi naman nila masustain. Hindi nila masustain yung katuparan ng talata sa kanila. At yan po ang epekto kapag kuha ka ng talata na hindi naman nararapat para sa'yo. Interpret ka ng talata na hindi naman para sa'yo. Kaya hindi effective sa akin yung pananalita ng mga panatiko na, si Soriano Ika pag nagsalita ayon sa Biblia. Hindi naman Ika nag-i-interpret si Soriano sa Biblia, binabasa lang niya. Pag nangaral si Soriano, ayon lahat sa Biblia. Wala ikang mali. Ginagarantiya ko, yung magsasabi nun, hindi pa niya naiintindihan ng lubos yung sinasabi niya. Nagkukunwari lang yon. At kung hindi man siya nagkukunwari, taos puso niyang niyayakap yung kasinungalingan na yon. No? Delusion na lang po yun, mga kapatid. Delusion. Okay? Tuloy natin yung video. Kaya siguro ayaw makipagdebate. Hanggang walang nangyaring debate, mga around 2015 yon. Actually, meron kaming usap ni Brother Eli noon, pero yung text ko na lang, meron akong text noon kay Brother Eli. Papakita ko dito. So, since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, nung nakipag-usap ako kay Brother Eli, na yun nga makipagdebate si Brother Dwayne sa kanya 2015, that was 1 year gap. 2015, hindi ko alam na may ganyan na nangyayari, mga kapatid, kasi 2015 ako naging member ng MCGI. Okay? Tuloy natin yan. Ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi nahalata ako talaga na pinaikot-ikot nila ako. Pero syempre, in denial pa rin ako na inisip ko na baka nga bayaran si Brother Dwayne kaya ayaw makipagdebate. Pero naisip ko rin kung bayaran, ano naman, 'di ba? Kasi wala naman din sigurong rason kung bakit hindi makikipagdebate. Tama, I agree kay sister. Walang kinalaman. Granting inuulit ko lang, mga kapatid. Granting, bayaran si Brother Dwayne. Kahit nga sabihin na natin, granting without accepting, kunwari may makukuha pang 100,000 si Brother Dwayne dyan. Walang kinalaman yon. Naalala ko tuloy yung pangangatwiran ni Ginoong Soriano. Sabi niya, ang totoo, kahit saan mo iharap, totoo yon. Kanya yun aral niya yun Ang totoo, kahit saan mo iharap, totoo yon. Pero tingnan niyo, mga kapatid, yung inconsistency ng aral o yung pagsunod nila sa aral sa Bible. Nakita nyo, mga kapatid, hindi din nila magawa yung kanilang aral. Hindi din nila mapanindiganan yung kanila mismong aral. So, anong
anong credibility meron ng MCGI pagdating dyan? For me, napakababa ng credibility nila. Hindi sila kapani-paniwala. Kung naiintindihan nyo, mga kapatid, itong sinasabi ko, mga kapatid kong Katoliko, makikita nyo napaka-double standard ng kanilang samahan. At hindi talaga dapat pagkatiwala. Kung hindi kasi panay ka-ipokritohan, panay pagkukunwari, yung nangyayari sa kanilang samahan. Hindi nila mapanindiganan. Kaya nga, mas okay pa si Daniel Rason eh. Somehow ha, kahit na incompetent siya. Kasi umamin naman siya mga kapatid eh. Ayaw niya daw maging tao na hindi siya. What I mean, ayaw niyang maging second brother Eli na nakikipagdebate, na nangangaral. Kasi aminado si Daniel Rason na hindi niya kaya makipagdebate eh. Kaya anong ginawa niya? Anong palusot niya? O, ang debate daw ngayon is good works na. Debating good works na daw ngayon. Higher level daw na debate yung nangyayari na daw ngayon sa MCGI. That's why meron silang MCGI scares, MCGI cares. Pero mga kapatid, lalong bumaba yung credibility nila. Bakit po? Dahil si Soriano, napaka-aggressive niya ipangaral yung debate eh. Di ba? Doon daw makikita yung katotohanan, wala daw makakatutol sa kanila, na sila daw ang nag-handle ng kaya daw walang talo, no? Debate king nga daw si Soriano. 'Di ba? Ang daming mga sinasabi kiniklaim ng MCGI regarding sa kanilang samahan. Kasi napakahalaga sa MCGI nung debate. Oh. Pero anong nangyari? Tingnan nyo po mga kapatid. Kahit pumunta kayo sa YouTube channel nila, ngayon kasi hindi na ang dating daan eh. Wala na. Nirename nila, ginawa nilang MCGI channel. Oh, meron ba doon mga debate? Kumpleto ba sila ng debate doon? Ilan ang debate ni Soriano doon? May debate ba si Daniel Rason doon? Makikita nyo mga kapatid, kung meron mang natira kakaunti. And how ironic, yung ibang mga copy ng debate, mas may copy pa si Usap-Usap University kaysa mismo sa official. Nakita nyo? Kaya ang baba ng credibility ng MCGI sa paningin ko. Okay, tuloy natin yung video. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinungaling. Tama. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin, at may humarap na manggagawa sa kanya, pero sa totoo lang, wala na akong interes noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at naghanap ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia ng ADD. Nung nag-research ako, nahalata ko na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Yun, no, nakita niyo mga kapatid. Parehas kami ni sister. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na para mahanap mo yung katotohanan is manood ka ng debate. Okay, so mapapatunayan natin dito mga kapatid na hindi lang po sa debate makikita yung katotohanan. Pwede po nating hanapin ang katotohanan sa ibang way. Kasi yung iba kasing mga fanatics, no, especially yung ganyan sa MCGI. Gustong-gusto nila para makakita ka daw ng katotohanan or para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, magdebate daw. Which is, for me, I beg to disagree as a Catholic, mga kapatid. Alam nyo yung aking testimony, kung nakapanood kayo ng testimony ko, no? Hindi ako nagbalik loob sa Iglesia Katolika kasi nanood ako ng debate. Hindi. Parehas kami ni sister, nag-research kami. So, nag-fact check ako na realize ni sister na to, yung napansin ni sister na to, napansin ko din po yun. Kasi yung mga lumang video ng Andating Daan, nasaksihan ko pa yun mga kapatid eh. Iba yung video na piniplay dun sa website ng Andating Daan or yung MCGI sa YouTube channel. Mas recent yung YouTube channel hanggang sa binago nila yung website na wala na yung mga old videos. Buti na nga lang na-download ko yung mga videos ni Soriano, mga kapatid. Copy ako ng mga old videos ni Soriano. Pero dun sa website nila, pag tinignan mo na yung website ngayon ng ADD, parang alam ko hindi na din ADD MCGI na siya, mga kapatid. At yung mga video na mapapanood mo doon, nakalink na lang sa YouTube. So wala na yung mga old. At doon naman sa YouTube, mga kapatid, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, dati uploaded dyan yung mga debate ni Soriano. Marami yan, marami mga debate yan, mga kapatid. Pero nabura na. Kung hindi man siguro nabura, naka-private na siguro. We don't know. But one thing is for sure. Dati napapanood yon, ngayon hindi na, wala na. At magtataka ka pa, mas makakapanood ka pa ng debate doon kay Usap-Usap University. Di ba? Pero doon sa official, wala na.
Alam niyo ang explanation nila diyan, mga kapatid. I don't know kung alam 'to ni sister. Naalala ko noon, nagkaroon ng social media summit 'no, dun sa MCGI. Siguro mga huling taon na bago ako umalis sa MCGI po no'n 'no, way back 2020 if I'm not mistaken. Ang dahilan nung AdSeat diyan or yung mga nasa technical team ay 'wag daw mag-re-upload ng mga unofficial o 'wag gumawa ng mga unofficial YouTube channel, unofficial mga Facebook pages, dapat official lang. Support lang daw natin yung mga official. At yun nga, wag mag-re-upload kasi baka gamitin daw ng kaaway. So ipinagpapalagay ko na ganun din yung kanilang dahilan na baka daw yung mga old videos ni Soriano gamitin ng kaaway. Nung ako'y panatiko pa, madali sa akin natanggapin or paniwalaan mga kapatid yung sinabi nila na yun. Syempre, kaya nga ako nainis sa INC noon kasi pinagpuputol-putol nila yung mga video ni Soriano. Kaya madali ko na paniwalaan yun. Pero mga kapatid, merong isang naglalaro sa isipan ko na ngayon as a Catholic, maliwanag na to sa ano naman kung gagamitin ng kaaway yung video mo kung meron kang original copy? Ano naman kung gagamitin ng kaaway mo, puputulin ng kaaway mo yung mga videos mo kung naka-upload pa rin naman sa official YouTube channel or sa official Facebook page yung video mo? Nakuha niyo ako mga kapatid? Kaya nga nabisto yung INC sa pagpuputol-putol nila ng mga video ng MCGI kasi may copy sila ng original na video. Nakuha niyo mga kapatid? Yun po yung point Not unless mga kapatid, aaminin lang nila sa madla na itong video na to kailangan ng burahin kasi may bago na kaming aral. Mali pala tong video na to. Mali pala yung explanation ng MCGI regarding this at binago na namin kasi nandito sa video na to, turo pa ni Nicolas Perez at binago na namin. Kaya kailangan na namin tong burahin. But guess what? Wala tayong nakuhang paliwanag, hindi ba? Basta nawala na lang. Yung mga debate, nawala na lang, di ba? Tapos, magkugulat na lang tayo, ayun, ginagawa na lang ng reaction ni Usap-Usap. Ito namang mga panatiko, giliw na giliw sa mga video ni Usap-Usap. I don't know kung yung reaction dyan ng mga adsit. Pero one thing is for sure, mga kapatid. Di ba? Yung irony, yung hypocrisy, nangingibabaw. Okay, tuloy natin yung video. Yung itanong mo kay Soriano, kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Oy, totoo yun guys. Totoo yun. Ako, nakakuha po ako ng siguro mga 7 na DVDs. Namimigay po dati doon sa Apalit Pampanga ng mga debates or yung mga Bible exposition. Siya kasi 100 questions Q&A, no? Ako, ang meron naman sa akin is yung mga full episode ng Bible exposition way back mga 2009 to 2010, parang ganun. Yun yung nakuha ko naman. Pinapamigay lang po ng libre yun dun sa Apalit Pampanga. Pero siya pala, nakuha niya pala dun sa isang member. Okay, so let's continue. Kin-cross reference ko ito, yung video at saka yung CD. May mga napansin akong discrepancy sa mga sagot niya. Yung compilation nito, hindi isang taon lang, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Eli doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa kasi sa turo niya na kapag ang isang mangangaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Sa Deuteronomio po yun, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio. Nakalimutan ko lang yung exact na Bible verse na sinasabi kasi doon ni Yahweh na kung sino man daw ika na propeta or yung sino mang tao na magsalita ng isang bagay na hindi ko sinabi, hambog daw yon. Ayun, hambog yon. Kaya hambog yung ibang mga bulaang mangangaral na nanguhula o ganito ika sa taong ganito. Darating na ang Panginoong Jesucristo hindi dumating. Bulaang na mangangaral. Yan, ganun po yun. Parehas kami nang natutunan ni sister. Yun yung ginagaransya ko sa inyo. Kaya nga sa akin nun, galit na galit ako kay Kibuloy nung member ako ng MCGI, galit ako kay Kibuloy. Bakit? Ang dami niyang mga hula na hindi natupad. Tulad niyan, sabi dati ni Kibuloy, within 6 months mamamatay si Soriano. Hindi naman namatay si Soriano, buhay na buhay, no? Namatay man siya, hindi dahil sa natupad yung hula ni Kibuloy. Next naman, 'di ba, sinabi din ni Kibuloy, dapat daw ang inappoint daw nung father niya si Gibo na manalo ng president. Hindi nanalo si Gibo. Ang nanalo si Pinoy. Nung na-interview ngayon ni Chris Aquino,
ang sinabi niya, ang nasa puso daw talaga niya is si ano daw, si Pinoy. Oh, pero kumbaga parang na-compromise na rin siguro si Kibuloy kaya sinabi niya si Gibo. O, kita mo? And then nagsinungaling pa yung father niya. Sinungaling na siya, sinungaling pa yung father niya. O, yun yung point ni sister nun, mga kapatid. Okay, tuloy natin yung video. Sa dating daan kasi lahat ng sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binago, sasabihin darating sa pagkaunawa. Ayun, yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na hindi nilinaw MCGI sa madla yung mga ganyang punto. Nitong huli na lang. Alam nyo kasi mga kapatid, ito nga yung panibagong hypocrisy ng MCGI. So galit na galit kami sa Iglesia ni Cristo kasi may kontrahan yung kanilang mga pasugo. So sa MCGI ko muna yon nalaman na may kontrahan yung kanilang pasugo. Bago ko pa nakilala si Kaburnok, bago pa ako naging Katoliko, alam ko nang may kontrahan yung pasugo ng INC. Kasi in-expose yun ng MCGI. Pero ito ngayon yung panibagong problema. So sa amin mismo, dun sa loob ng MCGI, may ipinapangaral noon si Soriano na binabago niya. Ang pananaw, di ba sabi ni sister, totoo daw. Actually, hindi lang basta totoo eh. Ano mang sabihin ni Soriano, technically speaking, dogmatic yan. Kumbaga dito sa Iglesia Katolika, dogma yan ng ating simbahan. So, hindi matututulan ng sino mang kaalit. Pag nangaral si Soriano nung mga panahon na yun, napaka-aggressive pa. Kaya kahit na may baguhin pa si Soriano, hindi ko yan kinu-question. Hindi ko yan kikwestiyonin. Bakit? Inamin naman ang nangamamali sa diwa, makakarating sa pagkaunawa. Yun po yung sa aklat naman po ng Isayas. Pero may problema kasi dun yung buong talata kasi nung sa Isayas na yon, hindi lang yung ang mga mamali sa diwa, meron pang iba pa. At ang mapag-upasala, matututo ng aral. Alam niyo po ba yung mapag-upasala, mga kapatid? Papakita ko na lang sa screen yung yung talata. Yung mapag-upasala, mapagmura, no? Parang mapanglait. In short, madumi yung bibig. Di makontrol yung bibig. Sige, pagpalagay na natin, nakamamali sa diwa, nakarating sa pagkaunawa, paano yung mapag-upasala? Hindi naman nabago yun, mapag-upasala pa rin si Soriano. Tingnan mo, kaya nga yung Darwin Git gago kay Soriano ko yung natutunan eh. Hindi ba pagiging mapag-upasala yung ganung pag-uugali? Yung Bobo Sanchez, kanino ko natutunan yun? Kay Soriano. Di ba pagiging mapag-upasala yung ganon? Yung patuloy na pagmumura ni Soriano sa mga Bible exposition niya, sa mga Bible study niya. Kung gaano lang mura-murahin ni Soriano si Darwin eh. Take note, hindi pa si Father Darwin, si Charles Darwin. Ganun katindi. Talagang palamura pa rin si Soriano, hindi makontrol minsan ng bibig. Pero masarap sa paningin niyan, masarap sa pakinggan yun sa mga loko-lokong tao, lalo na sa mga panatiko na madumi din yung bibig at mapag-upasala. Nabago ba yung pagiging mapag-upasala nila? Hindi. Ganun pa rin mapag-upasala. Tingnan mo sa comment section. Hindi naman natupad din sa kanila yung mga kapatid yung sa aklat ng Isayas na yun, yung nangamamali sa diwa. Yan ang palusot nila na lang, mga kapatid. Ang nangamamali sa diwa makakarating sa pagkaunawa. So mali pala yung naituro ni Soriano noon. So mali pala yung pinanindiganan at taos-puso namin tinanggap at pinasalamatan pa namin ng Diyos. Mantakin mo ako, pinasalamatan ko pa yung Diyos, tas mali naman pala yung natutunan ko. Di ba? Kaya naging ka-question tuloy sa akin, ginagabayan ba talaga ng Espiritu Santo tong mga ngaral ko? Itong si Soriano? Kasi kung ginagabayan siya ng Espiritu Santo, hindi siya pwedeng mangaral ng mali. Nakuha niyo mga kapatid? Tingnan niyo po yung mga bakit nasabi ni Kristo yung nabibigyan kayo ng isang bibig na di matututulan ng sino mang kaalit? Kasi ginagabayan ng Espiritu Santo, hindi magkakamali di ba? So lalabas, kung ginagabayan si Soriano ng Espiritu Santo, mula noon hanggang ngayon, okay? Hanggang sa mamatay siya, at kahit isama na natin yung incompetent na si Daniel Rason, ginagabayan ng Espiritu Santo, magulo yung Espiritu Santo nila. Pabago-bago ng isip, hindi ko muna tututuruan, hayaan ko lang muna magkamali. Sige. Ayan. Yan na yung tamang aral. Nakita niyo mga kapatid? At bakit may sinabi si Daniel Rason na madami tayong aayusin, Ibig sabihin, si Daniel Rason meron pa palang mga tutol na mga bagay sa pamamalakad ni Soriano. Anong ibig ko sabihin? Walang consistency po sa MCGI. Baka nga hindi talaga ginagabayan ng Espiritu Santo yan, mga kapatid. Walang consistency sa aral. At yan na naman ang panibagong dahilan natin, mga kapatid kong Katoliko,
na wala talaga silang credibility sa kanilang pangangaral. Okay, continue. Sa CD may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. Yung CD around 2005-2007 yata na compile or I don't know, na nung pinakinggan ko yun 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Heso Kristo. Ganun din yung pananaw ni ganun din yung pananaw ni Josel Malyari, yung Halukay Ube. Naalala ko nung member pa ako alam ko member pa ako ng MCGI noon or siguro siguro kakabalik loob ko pa lang sa Iglesia Katolika. Narinig ko si Josel Malyari, sabi niya baka wala na daw 3 years darating na ang Panginoon Kristo. Kailan pa yon? 2020? 2019? Ano na ngayon? 2024 na, lagpas na ng 3 years. Wala pa rin ang Panginoong Kristo. O sino ngayon na may kasalanan? Nakuha niyo mga kapatid ng Katoliko? O edi lalabas, hambog yon. Yung kanilang mga bintang-bintang sa mga sa mga bulaang mga ngaral ng ibang sekta pa ng pananampalataya o ibang sekta pa ng protestante, bumabalik sa kanila, nagba-backfire sa kanila. Nakita niyo mga kapatid? Nakita niyo yung irony? Nangingibabaw na naman yung kaipokrituhan. Doon na nag-umpisa na nabinuksan ko yung isip ko na mag-aral ng Catholic faith. Although yung puso ko pa rin nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Which is good. Unang-una sa lahat, para masolusyonan or magkaroon ng paghilom yung pagiging panatiko mo, unang-una tanggapin mo muna na nagkamali ka at maging open-minded ka. Yun naman kasi ang gusto ng MCGI sa ating mga Katoliko, di ba? Na maging open-minded daw tayo. But the problem is, ito ang hindi sasabihin sa inyo ng MCGI. Pagkatapos yung marinig yung aral, dapat maging close-minded ka na. Dapat maging sarado na ang tenga mo sa sasabihin ng ibang mangangaral. At kung may mapapakinggan ka man na mangangaral sa labas ng iglesia o labas ng MCGI, titignan mo muna kung yung interpretation ng mangangaral na yon swak sa interpretation ni Soriano. So technically speaking, close-minded pa rin. Pero itong si sister, maganda yung naging simula niya sa pagbabalik loob sa Iglesia Katolika. At ganoon din po yung ginawa ko. Kasi naninindigan ako mga kapatid Walang katwirang mangingibabaw sa MCGI. Yun ang pananaw ko noon. So kahit na mag-aral pa ako ng aral ng Iglesia Katolika, ng aral ng Iglesia ni Cristo, ng aral ng SDA, ng aral ng Born Again, mananaig pa rin yung pananaw ng MCGI kasi yung katwiran ni Soriano hindi matututulan ng sino mang kaalit, right? Yun lang po yung tamang logic. Hindi mo kailangan isarado, i-close-minded yung pag-iisip. Pero bakit mga kapatid, ganun yung pananaw ng MCGI? Bakit kailangan mong maging close-minded? Because alam nila sa puso nila na may possibility na kapag naging open-minded yung isang member ng MCGI, malulunasan yung kanyang pagiging panatiko. At ang possibility niyan, lumaya sa MCGI kung ma-realize niya na isang kulto lang talaga yung kanilang inaniban at hindi naman talaga tunay na iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Okay? Tuloy natin yung video. Sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At Which is totoo. Totoo po yun mga kapatid. Kahit yung buong buhay natin, hindi sasapat pag pinag-aralan mo yung kabuuan ng Iglesia Katolika. No? Kahit ako po, mga kapatid, ang binibigyan ko lang ng focus sa pag-aaral ko ng pananampalatayang Katoliko, yung katisismo lang po. Doon lang ako nag-stick. Pero hindi lang po katisismo ang hinahandle ng Iglesia Katolika. Meron pang exorcism, meron pang iba pang yung pagpapare, meron pang yung pagmamadre, no? Yung ordination, yung iba pang ng sakramento. Sobrang lawak po ng ng Iglesia Katolika. O yung history pa ng Iglesia Katolika, hindi naman tayo totally maalam dyan. Katisismo lang yung aking forte. Ganon mga kapatid. Pero hanggat maaari, kahit na hindi sapat yung ating buhay, nag-aaral tayo ng mga konting history, konting idea or mga facts about po sa ating simbahan. And I encourage you mga kapatid na ganoon din po yung gawin natin. Halimbawa, busy ka, nood ka lang kahit yung mga 3-minute video dun sa YouTube, meron naman po tayong internet or yung yung mga short catechism. By the way, sa aking Facebook page po, maisingit ko na po nag-a-upload na po tayo ng short catechism, no? Ayan, yung mga ikling katekismo or katekismo doon sa aking Facebook page po. You can watch my reels, mga kapatid. Nag-a-upload tayo ng mga 1 minute na yan, mga maikling lang, katekismo
na madaling ma-digest at matutunan po ng kahit sino po sa atin. Ayan. So, tuloy na natin yung video ni Sister. Pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, sa Catholic na ako dumadalo, may paulit-ulit na nag-hack ng account ko at ng husband ko from Brazil. Patay. So, kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin dyan sa ADD ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo. Mag-aral din kayo. Naiintindihan ko na mahirap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Ini-instill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag-aral kayo. Na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman ang ayaw maligtas? Ayan. So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. Ayan, ayan. Ang ganda ng sinabi ni Sister, no? Pero magbibigay din ako ng payo. Ayan, opposite naman nung kay Sister. So kung si Sister nagbibigay siya ng payo sa MCGI, ako hindi. Magbibigay ako ng payo sa inyo, mga kapatid kong Katoliko. Kasi ako napatunayan ko at hanggang ngayon lalo ko napapatunayan, prevention is better than cure. Yung nangyari sa amin ni Sister, no? Ni Sister Alcala. Cure na lang eh. Nagkasakit na kami, mga kapatid. Kumbaga sa nagkasakit kami. Pero kayo, mga kapatid kong Katoliko, wala pa kayong sakit, no? Kayo na may mga asawa ng mga panatiko, no? Halimbawa, babae, kami asawa kang ubod ng panatiko. Wala ka pang sakit, sister, no? O brother, no? Kung halimbawa, yung asawang babae, baliw na baliw kay Daniel Rason, nako delikado yan. Ikaw wala ka pang sakit, okay ka pa. Prevention is better than cure. Mag-aral na kayo ng opisyal na aral ng Iglesia Katolika. Ito, let me share you, saglit na lang to, mga kapatid. Itong natutunan ko kay Father Larry Paraon. Ayan, no? By the way, sumalangit naman kanyang kaluluwa at kung naririnig man ito ni Father Larry, please pray for us kasi patay na po siya. Sabi niya, meron siyang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Tinanong niya yung kaibigan niya, sabi niya, paano niya nalamang fake yung isang pera? Di ba dapat parang pinag-aaralan yung fake na pera? Pero hindi. Ang sabi sa kanya ng kaibigan niya, hindi daw. Para mapag-aralan mo daw kung fake yung isang pera, pag-aralan mo yung original na pera. So kapag alam mo yung feature ng original na pera, kahit ano pang iharap na pera sa'yo, malalaman mo kung fake yon or hindi. Same goes po sa inyo, mga kapatid kong Katoliko. Katoliko hindi panatikong MCGI. Pag-aralan nyo na po yung ating simbahan. Tignan nyo po, walang bias. Okay? Alamin nyo yung history. Kahit yung mga simple history ng ating simbahan. Tignan nyo din po. Wag nyo lagyan ng bias. Wag lang po yung magandang tignan nyo. Tignan nyo din po yung pangit na history ng ating simbahan. Tignan nyo rin po. Wag kayong magkaroon ng bias. And then, as time goes by, na makikita mo na merong mga paring loko-loko, merong paring hindi, at marirealize mo, mas marami pa rin pare na matitino. Mas marami pa rin pare na nag-i-strive na gumawa ng kabutihan para sa atin. Pero ang ipinapakita lang sa atin ng mga Protestant, especially ng MCGI, yung puro pangit lang. Pero yung napakadaming magaganda, hindi nila ipinapakita. At yun yung na-realize ko noon nung nag-aral ako ng history ng ating simbahan, especially yung katisismo, yung mga official teachings ng ating simbahan, the essential teachings of our church. And then, doon ako nagkaroon ng conclusion na maraming mali si Surya. At kayo, mga kapatid, kung alam nyo na kagad yung at least mga short history ng ating simbahan, kahit hindi pa MCGI yung umarap sa inyo, kahit na hindi pa MCGI yung mapanood ninyo, kahit sino pang mga Protestant churches yung umaatake sa Iglesia Katolika, madedetermine nyo kagad, alam nyo, hindi totoo yung sinasabi nila. O halimbawa, may magsabi, ang nagtatag daw ng Iglesia Katolika is si Constantine. Alam mo kung sino founder ng Iglesia Katolika. Alam mo na kagad, mali. Hindi mo na kailangan paniwalaan. Nakukuha niyo yung point ko? Prevention is better than cure. So maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig po ng podcast na to. No? Taos puso akong nagpapasalamat po sa inyo. So please pray for us na I hope makatulong ito sa inyo sa pagpapatibay ng pananampalatayang Katoliko. And this is Brother Gab ng Karunong Katoliko. Ingatan nawa po tayong parati ng ating Panginoon.